Nag-umpisa nga itong chapter 1090 sa scene kung saan galit na tumawag itong si Luffy sa Gorosei. Nagpakilala nga siya na siya daw si Luffy na magiging hari ng mga pirata at kaalyansa ni Dr. Vegapunk. Kung gusto nga daw ng Gorosei na mabuhay pa si York, dapat daw napaalisin nila yung napakaraming barko ng Marines na nakapalibot sa Egghead Island. Bali itong statement nga na to narinig ng buong puwersa ng Marines. Dahil kung matatandaan nyo sa last chapter kumonekta nga itong sila Kizaru at Saturn sa tawag ni York. Bukod nga sa Marines nakikinig rin pala itong si Big News Morgan kasama sila Vivi at Wapol. So itong kondisyon nga ni Luffy hindi pinansin ng Gorosei. Bagkos tinanong nila ito kung sino daw bang mga kasama niya ngayon. At nung aakmangang sasagutin na ni Luffy itong tanong na to, bigla nga siyang hinarang ni Nico Robin. Dahil oo nga naman, magkakaroon nga lang ng impormasyon patungkol sa kanila yung Gorosei. Hanggang sa napunta nga yung panel kay Saturn. Ipinag-utos nga niya kay Vice Admiral Doberman na may 3 bagay nga lang daw na kailangan nilang maprotektahan pagpasok sa Egghead Island. At ito nga una masecure daw dapat nila na safe si York. Ikalawa wag daw nilang sirain yung Punk Records. At ikatlo wag rin daw nilang sirain yung power plant na magpuproduce ng Mother Flame. Itong 3 nga daw na to ang priority nila. At yung hindi nga daw niya nabanggit pwede na nilang sirain o patayin. Nung marinig nga yun ni Doberman kinonsern niya yung patungkol kay Rob Lucci at sa iba pang CP0 na nasa loob ng Egghead Island. Ang sinabi nga lang ni Saturn kinukonsider lang daw niya yung worst possible scenario. Kaya i-priority daw ng Marines yung 3 bagay na nabanggit niya. At dito nakita na nga nating umiiyak si York. Sinasabi nga niya na bawal daw siyang patayin. Dahil kung papatayin nga daw siya ng Straw Hat Pirates, paniguradong buburahin ng Gorosei itong buong Egghead Island gaya ng nangyari sa Ohara. Nung marinig nga yun ni Nami para siyang napikon. Kaya naman bigla nga niyang hinampas sa ulo itong si York. At dito ipinakita nga na kaya pala wala sa huling panel ng last chapter itong sila Robin, Kaku at Lilith dahil sa mga sugatan pala sila at nakahiga. Sa sumunod na panel nga kinamusta ni Usopp itong mga Cyberpol agents na nasa basement. Ipinakita nga na natutuwa sila sa Straw Hat Pirates dahil sa nailigtas na sila finally. Kung maaalala nyo sila nga yung mga Cyberpol agents na ilang buwan nang nakakulong dahil kay York. So kumakain nga sila at nagkakatuwaan. Pero yung iba nga sa kanila nangangamba dahil malapit nga lang sa kanila makikita natin itong mga Seraphim. Nakakulong nga sila sa mga bubbles. Inexplain nga ni Vegapunk na walang dapat ipangamba itong mga Cyberpol agents dahil matibay nga daw itong mga bubbles. Similar nga daw ito sa bubble shield ng mga Pacifistas Mark III. At may halo nga rin daw itong sea stones na pang-counter sa mga Devil Fruit users. Nung makita naman ni Frankie itong si Seraphim Hancock nagpasalamat ito dahil ibinalik nga sila neto sa pagiging mga bato nila. Nagtataka naman itong si Vegapunk sa kinilos ni Seraphim Hancock dahil hindi nga daw niya matandaan na pinrogram niya ito para maging mabait. At dito nagkaroon na nga ng flashback sa kung ano ang nangyari kung bakit bumait bigla itong si Seraphim Hancock. Nakausap pala siya ni Luffy. At dahil nga sa in love yung totoong Hancock kay Luffy at itong Seraphim Hancock nga may lineage factor ng totoong Hancock mas sinunod nga niya itong si Luffy kesa sa inutos sa kanya ni York. Anyway, sa sumunod na panel nga sinabi ni Atlas na may problema daw sa Labo Base. Hindi nga daw niya mabuksan itong Frontier Dome o yung shield na nakapalibot sa Labo Base. Nung marinig nga yun ni York sinabi niya na talagang hindi daw nila mabubuksan yung Frontier Dome. Since siya nga daw mismo ang naglock dito at nilagyan niya pa daw ito ng password. At ang mas bad news pa nga daw dito hindi niya daw shinare sa Punk Records itong impormasyon na to. Kaya technically si York lang ang nakakaalam ng password para mabuksan ang Frontier Dome. Nung marinig nga yun ni Lilith galit na galit ito na parang gusto niya nang patayin itong si York. Sa sumunod na panel nga tinanong ni Vegapunk si Nami kung siya daw ba ang navigator ng Straw Hat Pirates.
Tinanong nga niya kung saan sila pwedeng pumunta. Sinabi nga ni Nami na wala daw bagong direksyon na tinuturo ang lag post. Pero pwede nga daw silang pumunta sa northeast. Nung marinig nga yun ni Vegapunk, sinabi niya na yung northeast daw nandun yung Elbaf. At pwede nga daw silang pumunta dito. Nung marinig naman nila Usopp at Luffy yung Elbaf, gulat na gulat sila. Sinabi nga nila na matagal na daw nilang gustong pumunta ng Elbaf. At dito gumawa na nga ng plano si Vegapunk sa kung paano sila tatakas. Dahil nga daw sa napapalibutan ng 100 barko ng Marines ang buong Egghead Island, malabo nga daw silang makatakas sa karagatan. Kaya naman sa itaas nga daw sila tatakas. Gamit nga yung Vega Force 1, lilipad daw ito hawak yung 1,000 Sunny. Kaso ang problema nga lang, within Egghead Island nga lang daw nakakalipad itong Vega Force 1. Nung marinig nga yun ni Franky, sinabi niyang wala daw problema. As long as mapalayo lang daw ng konti ng Vega Force 1 itong 1,000 Sunny, siya na ang bahala. Dahil may coup de burst nga daw ang 1,000 Sunny at kaya na itong lumipad ng at least 1 kilometer. Bali nung marinig naman ni Atlas itong plano nila Franky at Vegapunk, sinabi niya na maganda daw ito. Pero magagawa nga lang daw itong plano nila kung mabubuksan nila ang Frontier Dome. Kaya naman gumawa nga ng paraan itong si Vegapunk para i-hack itong system nila. At habang nangyayari nga ito, nauna na sila Luffy papunta sa 1,000 Sunny. Nauna nga sila kasama si Lilith para mapagana na itong Vega Force 1. Sa kabilang banda naman, kinontak na pala ni Rob Lucci itong mga Marines sa labas ng Egghead Island. Sinabi nga ni Lucci sa kanila kung ano na daw ang nangyayari sa loob. Itong sila Saturn at Kizaru naman nag-uusap. Sinabi nga ni Saturn na pasukin na daw ni Kizaru itong Labo Face, since gawa nga sa laser yung depensa neto. At kaya naman daw sigurong tumagos dito ni Kizaru. Bali possible naman daw yung sinasabi ni Saturn. Pero ang concern nga lang daw ni Kizaru si Sentomaru. Dahil nga sa hawak ni Sentomaru yung mga pasifistas, mukhang malaking casualties nga daw ang madudulot neto once naatakihin na ng mga pasifistas itong mga barko nila. At dito nakita na nga nating naghanda na yung mga Marines. Yung mga barko nga nila pumwesto na. Yung iba't ibang mga Vice Admirals naman nagbigay na ng mga utos sa mga bata nila. At itong si Admiral Kizaru nga pumasok na sa Egghead Island. Gamit nga yung Yatano Kagami dumirekta siya sa lokasyon ni Sentomaru at umatake. Pero mabilis nga yung nasalag ni Sentomaru. At sinabing yung depensa nga daw niya ang pinakamalakas sa mundo. At sa huling panel nga ng chapter na to naramdaman na ni Luffy si Kizaru. Naramdaman nga niya to sa ilalim niya at sinabing may paparating daw na napakalakas. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1090. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong haka-haka na pwedeng si Robin o si Bonnie na daw itong si Katarina Devon. Gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin dahil nga sa nakita natin itong barko ng Blackbeard Pirates sa chapter 1078 at in-off-screen nga yung scene ng laban nila Luffy sa mga Seraphim, possible nga na ni-infiltrate na ng Blackbeard Pirates itong Egghead Island at isa na si Katarina Devon sa kanila. Bali ang hula nga ng maraming fans it's either si Bonnie o si Robin na daw itong si Katarina Devon. So base nga sa nakita natin sa chapter na to malabong si Katarina Devon nga itong si Robin o si Bonnie. Yes, may duda nga si Luffy na medyo weird itong kinikilos ni Bonnie since bigla nga siyang naging positive na tao bigla. Pero yung fact nga na naghahanap siya ng pizza sa tingin ko na sapat na tong ebidensya para masabing siya nga talaga si Bonnie at hindi si Katarina Devon since ang paborito ngang pagkain ni Bonnie pizza. Si Robin naman nagdududa nga yung ibang fans simula nung lumabas yung spoiler since sinabi ngang nagalit daw siya kay Luffy. At alam naman nating hindi nagagalit si Robin kay Luffy simula Water 7 arc pa. Pero base nga sa nakita natin sa chapter na to hindi naman malala yung
yung galit ni Robin at normal na Robin naman talaga yung reaksyon niya. Kaya malamang wala pa si Katarina Devon ngayon sa Egghead Island. Sa part naman ni Rablucci na sinasabing nag-leak ng information sa Marines, medyo tricky nga itong part na to dahil pwede ngang pineke niya yung impormasyon na binigay niya sa Marines or pwede din namang totoo talaga. Kung totoo nga at ilalaglag niya talaga itong Straw Hat Pirate sa Marines, beneficial yon sa kanya. Since mapagtatakpan nga nito yung ginawa niyang pagtulong kay Luffy para mapabagsak ang mga Seraphim. Kung sakali naman at fully committed na si Lucci kay Luffy at aalyansa na to hanggang dulo, pwedeng ang rason naman dito dahil sa ayaw niyang mabuhay pa si York. Dahil kung sakali nga at ilaglag niya itong Straw Hat Pirates at makaligtas si York, paniguradong isusumbong neto sa Gorosei na bumaliktad si Rablucci sa side nila. Kaya either way yung possibility sa kung ano ba talaga ang intensyon ni Lucci. So kung may idea nga kayo sa kung ano talaga itong intensyon ni Rablucci, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Sa part naman ng last panel kung saan nakita natin yung kaba sa muka ni Luffy nung maramdaman niya si Kizaru, hindi nga ito kaba dahil sa hindi niya kaya si Kizaru in terms of battle. Sa tingin ko kaba ito galing sa trauma na inabot niya nung time ng Sabo D Archipelago arc dahil during nga sa time na yon walang-wala siyang magawa para maprotektahan itong pirate crew niya. Ang tanging nagawa na nga lang niya magmakaawa at umiyak. So parang bumabalik nga sa alaala ni Luffy yung presence ni Kizaru sa kanya. Pero syempre this time nga alam naman nating mas preparado at mas malakas na si Luffy. Kaya panigurado na kapag matuloy at magharap talaga itong dalawa na to, ibang resulta na ang masasaksihan natin. Anyway, ayan na nga yung maikling chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1090. Yung ibang ang hindi natin natalakay sa chapter na to gagawa na lang natin ng separate video. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. So yun lang, peace!